Magandang araw po muli sa inyong lahat mula dito sa St. Paul Seminary Foundation. Muli, samahan niyo po kami sa pagninilay ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nautot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Sinasabi na kabilang sa pagiging mapagbalat kayo o mapagkunwari ang pagsasabi ng kasinungalingan, ang paggawa ng mga pangako na hindi naman tinutupad, at pagtataksil kung pinagkatiwalaan kasing sama ito ng kapalaluan o kahabugan, inggit, katakawan, kahalayan, galit, pagkagahaman at katamaran. Sa madaling salita, ang pagiging huwad ay pagsasabi ng isang bagay at paggawa naman ng kabaliktaran nito. Ganito ang asal ng mga eskriba at mga pariseo na tinutuligsa ni Jesus. Tinawag niyang kupa at pinggan, ang kalooban o ang puso ng tao na dapat munang gawing tapat at dalisay para sa lubusang makapagbigay parangal sa Diyos at makapaglingkod sa kapwa. Ang pinahahalagahan ni Jesus ay ang kabanalan, ang kawanggawa, at ang pananampalataya. Kaya nga ang payo ni San Pablo, huwag kayong magpalinlang kadinuman. Sa anumang paraan, kailangan mauna ang pagtalikod at ipakita ang tao ng kasalanan. Ang naghahatid ng pagkawala, siya ang kumakalaban at tumahamon sa anumang itinuturing na banal at makadiyos, hanggang sa pagupo man sa templo ng Diyos at pagtuturing na siya ang Diyos. Pagsasagawa. Paano mo sinisikap maging karapat-dapat na alagad ni Kristo? Atin pong napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito mula sa simbahan. Paspasan po sana kayo ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.